the stars, one and all. He knows how much sand is on the shores. He sees every sparrow that falls. Made the mountains and the seas. He's in control of everything. Of all creatures, great and small. He knows my name. Every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. He knows my name. When I'm overwhelmed by the pain, can't see the light of day, I know I'll be just fine, 'cause He knows my name. I don't know what tomorrow may bring. I can't tell you what's in store. I don't know a lot of things. I don't know answers to the questions of my life, but I know in whom I have believed, and He knows my name. Every step that I take, every move that I make, every tear that I cry, and He knows my name. When I'm overwhelmed by the pain, can't see the light of day, I know I'll be just fine, 'cause He knows my name. He knew I was when He carried my cross. He knew that I would fail, so He took the loss. He knows my name. Every step that I take, every move that I make, every tear that I cry, and He knows my name. When I'm overwhelmed by the pain, can't see the light of day, I know I'll be just fine, 'cause He knows my name.
dilim nang masumpungan ka sa damunin. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, Panginoon, ang puso ko. Sa'yo magpakailanman, ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, Panginoon, ang puso ko. Sa'yo magpakailanman, mananatili sa'yong lilin at sasambahin ka sa damunin. Mananatili sa'yong lilin at masumpungan ka sa damunin. I bless your name. I bless your name. I give you honor. I give you praise. You are the life, the truth, the way. I bless your name. I bless your name. In prisoner's chains, with bleeding stripes, Paul and Silas prayed that night, and in their pain they began to sing. Their chains were loose and they were free. I bless your name. I bless your name. I give you honor. I give you praise. You are the life, the truth, the way. I bless your name. I bless your name. Some midnight hour, if you should find you're in a prison in your mind, reach out and praise, defy those chains, and they will fall in Jesus' name. I bless your name. I bless your name. I give you honor. I give you praise. You are the light,
your name. He is here. Hallelujah. He is here. His holy name. He is here. Listen closely. Hear him calling out your name. He is here. You can touch him. You will never be the same. Langisan mo, tumayo po tayo. Ang pusong ito, puspusin mo ng iyong espiritu. O Diyos, nasa iyo ang kalakasan ko. Langisan mo ang puso ito. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yan, Panginoon, ang patuloy na desire ng aming puso. Sa gabing ito, nanaway langisan niyo po, Panginoon. Naway mangusap po kayo, Panginoon, sa aming kalagitnaan muli. Sa gabing ito, katagpuin, Panginoon, ang bawat expectation ng bawat isa ng mga naririto ngayon, gayon din po ng mga nakatutok ngayon sa live stream, Panginoon. Kayo po ang aming patuloy na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, sumasampalataya na muli pong mangungusap kayo ng kung ano ang pangangailangan ng bawat kaluluwa sa gabing ito, Panginoon. We believe, nakakatagpuin niyo, Panginoon, ang Lord, desire ng aming mga puso, maging ang expectations, Panginoon, ng bawat isa sa gabing ito. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pag-iingat, gayon din, O Diyos, sa bawat pagpapala, sa patuloy na pagnanasa sa aming mga puso at kagalakan na maglingkod po sa inyo sa ilalim ng mensaheng ito. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na revelation. At Lord, Lord, patuloy na nananalangin na ang bawat kapahayagang ito ay dinadala kami, Panginoon, doon sa kasakdalan, doon po sa maturity, at naway nagagawa namin, Panginoon, na magpasakop at tumalima, Panginoon, sa leading ng iyong banal na Espiritu, at nagagawa naming maipamuhay, Panginoon, ang bawat revelation po na inyong
Lord, inilalahad o inihahayag sa aming kalagitnaan sa dako pong ito. O Panginoon, sa inyong mga kamay, aming pinagkakatiwala po ang pagkakatipong ito. We believe na kasama namin kayo sapagkat nangako po kayo na kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa inyong pangalan, nandun po kayo. At yan ang pinangahawakan namin. Lord, hindi kami marami ngayon, gayon man ay naniniwala kami na kasama namin kayo sapagkat, Lord, nakatingin kayo doon sa puso na patuloy na may pagnanasa at tinatawag niyo, Panginoon, o patuloy, Lord, na kinukwikin, Panginoon, yaong binhi doon sa aming mga kalooban. At Lord, salamat sa patuloy na pag-iingat at salamat sa bawat pagpapala, hindi lamang po sa spiritual, kundi maging sa natural. Kayo ang gagabay sa amin. Alalahanin niyo po mga kapatiran na kasama namin sa live streaming. Lord, alalahanin niyo po ang bawat ang aming internet connection, gayon din ang mga equipments, Panginoon, upang hindi makahadlang, Panginoon, ang kaaway at makarating sa bawat pandinig, sa bawat mahulog sa bawat puso ng bawat predestinated ang mga salitang inihanda niyo po sa aming kalagitnaan sa gabing ito. Ito ang aming samo at dalangin sa aming Diyos na buhay, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Diretso na po tayo, 2 Thessalonians sa chapter 2. 2 Thessalonians sa chapter 2. Very familiar po ito. Okay. Umpisahan po natin sa verse 3. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo. Well, actually, ang scripture na ito ay binasa ng propeta nang buksan ang unang selyo. Yeah, sabi dito, let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition, who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. 1 John sa chapter 2, yung verse 22, ganito po ang sabi ni John, who is a liar, but he that denieth that Jesus is the Christ. He is Antichrist that denieth the Father and the Son. Sa Tagalog, sabi, sino ang sinungaling, kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo, sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Pagpalain po ng Diyos ang ang pagbasa natin ng kanyang salita. Kakaupo na po kayo. At magandang gabi po sa lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Magandang gabi sa mga kasama natin sa live streaming. Naway sumaating lahat ang pagpapala ng Panginoon sa gabing ito at gayon higit sa lahat ang kanyang pangunguna. Pasensya na sa kaunting delayed. So at alam naman natin na galing pa po sa trabaho ang iba nating mga kasama, lalo na po dito sa atin sa technical, Okay, hindi tayo masyadong papakatagal, Well, again, patuloy po nating pag-uusapan ang sinabi ko sa inyo sa pasimula pa lamang ng series na ito, na itong paksapong ito ay kakaiba para pag-usapan ng mga mananampalataya. Gayunman ay yung propeta po natin ay nangusap ng tungkol din sa paksa nating ito. So I believe na dapat nating mapagtuunan din ng pansin ang paksang ito upang mapaalalahanan tayo o maging aware tayo sa kung sino ang ating kaaway at kung ano ang kanyang mga tricks or pandaraya na ginagawa sa huling kapanahunan na ito. Lalahanin natin na sa isang bahagi ng series natin na ito ay nabanggit ko sa inyo, the biggest lie in the world now is who the devil is. Yan po ang pinakamalaking pandaraya
na meron tayo ngayon kung sino ang dyablo. So, at tandaan natin, Satan and his angels are not anything else but expert liars. Sila po yung mga ekspertong mga sinungaling. So, at palagi kong binasa sa inyo po ito, pasimula pa dun sa part 1 ng ating series, bakit natin tinatalakay ang paksang ito? Kasi yung propeta natin, doon sa message niyang How Can I Overcome? Well, yung title, How Can I Overcome? Well, I believe na ito'y ang kasagutan sa tanong na iyon, na title ng kanyang pangangaral, ay napaka-importante para sa mga mananampalataya na gustong magtagumpay dahil sila'y naniniwala na bahagi sila niyaong mga overcomers. Pero hindi ka magiging overcomer kung hindi mo bibigyan ng pansin o pagtutuunan din ng pansin ang ating kaaway. Kasi dapat kilala mo siya. Kasi para ka magtagumpay o para ka maging magtagumpay, dapat may pagbabaka. At dapat sa pagbabakang iyon ay magapi mo ang iyong kaaway para ikaw ay maging isang mananagumpay. At ang sabi ng propeta sa message na yan, na hindi ko na inilagay dyan kasi binasa na natin last Wednesday, how can I overcome? Sabi niya, overcome means to recognize the devil in every one of his tricks. So yan daw ang ibig sabihin ng overcome. Ang magtagumpay ay ang makilala mo ang dyablo sa bawat at ang bawat isa sa kanyang mga tricks or pandaraya. Kasi nga, ang sabi ng propeta, maraming mga tao ang nagsasabi na walang dyablo. Ito'y kaisipan lang. Pero ang sabi ng propeta, meron talagang tunay na dyablo. Siya daw, ang dyablo ay totoo, ang sabi niya. Kasing totoo na nandito ka, o kung ang Diyos ay totoo, totoong may kaaway may lumalaban o may sumasalangsang sa Diyos, at yun ay walang iba kundi ang kaaway. Okay, now. So, and actually, nang buksan sa atin ang mga selyo, ang mga hiwaga sa huling panahon na ito, well, ang una niyang in-unveil sa atin or inihayag sa atin ay kung sino ang ating kaaway. O natatandaan nyo na yung iniisip ng iglesia doon sa mga nagdaang panahon, yung white horse rider ay walang iba kundi ang Panginoon. Pero nung buksan ng mga selyo ay sinabi sa atin na yun ay walang iba kundi ang Antikristo. Di ba? So nung buksan ng ikalawang selyo ay inihayag ng propeta na iyon pa rin yung Antikristo, nagbago lang siya ng kanyang ministry. Gayon din nung buksan ng ikatlo, ang ikaapat na selyo. So yan ang unang ginawa sa atin nang buksan ang mga selyo sa huling panahon na ito. Unveiled our enemy. Who is the Antichrist? Who is the devil? Di ba? Then unveiled the bridegroom. Kasi kailangang matanggal yung selyo na yon ng kaaway na inilagay sa harapan ng mga tao para makilala mo ang tunay na kalikasan ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya natatandaan nyo last Sunday yung paliwanag ko po sa inyo. So hindi ko iniisip na magkakaroon ng connection itong pinag-uusapan natin o itong series natin na ito every Wednesday dun sa series natin every Sunday. So ang patatlo ay nang buksan ng mga selyo, inihayag nito sa atin kung sino tayo. Di ba? Kung sino tayo. Okay, now. So iyan ang dahilan kung bakit hindi lang sa akin yung naririnig na maging sa ibang mga mangangaral na sinasabi na napakahalaga o napaka-importante ng kapahayagan ng mga hiwaga ng buksan ng mga selyo. At yun nga yung bahagi ng third pull ministry ng prophet. Yung ikatlong hatak. And actually, naririto tayo dahil nahatak tayo sa kadakilaan ng mga revelation na yon. Isipin mo, na-unveil sa iyo kung sino talaga yung kaaway natin. Na-unveil sa iyo kung sino ang ating kasintahang lalaki at na-unveil sa iyo kung sino ka talaga nung makilala ka o nung italaga ka ng Diyos before the foundation of the world.
Okay, now. So, part 3 po tayo. Okay, sasabihin ko sa inyo, ang paksa natin ay kakaiba pero kailangan natin itong malaman. Okay, now, part 3, Lucifer, Satan, and Antichrist. Hindi natin ito pag-uusapan para itaas sila. Ang Diyos lang ay tinataas natin. Pinag-uusapan natin ito or pag-uusapan natin ito upang mahayag sila sa atin, makilala natin sila sapagkat sila, o siya yung ating kaaway na nagsisikap hadlangan ang isang mananampalataya na magpatuloy na maglingkod sa Diyos. Okay, now. So, part 3 po tayo. Sa Isaiah sa chapter 14, si Propeta Isaiah ay humula. And actually, ang prophecy din na ito ay binanggit ng prophet na ito'y tumutukoy din doon sa kung saan si Lucifer ay nandun sa halamanan ng Eden. Diba? Ang sabi dito ay, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations?" And then, pagkalipas ng maraming taon, ay ang Panginoon naman, ang Panginoong Jesus, doon sa first coming, ay nangusap siya ng ganito na ang sabi niya, "I beheld Satan as lightning fall from heaven." Nakita ko si Satanas na nahulog na gaya ng kidlat o na parang kidlat mula sa langit. At ang Panginoon dito, sabi ko sa inyo, He is referring to Isaiah chapter 14. Kaya lang, makita natin na si Isaiah ay, ang ginamit niya ay Lucifer, but the Lord used the word Satan. Pero isa lang yan. Okay, now. So, at inisip ko, bakit ang ginamit ng Panginoon ay Satan? And actually, mostly in the New Testament, si Lucifer ay tinawag na Satan kahit na nga ng ating Panginoon. Hindi niya binanggit yung pangalang Lucifer, pero ang sinasabi niya ay Satan. Pero alam natin na ang tinutukoy niyang Satan ay walang iba kundi si Lucifer. Okay, now. So, matatandaan niyo sa beginning ng alam niyo kung bakit ko kinuha rin ito, gusto kong makita natin yung meaning ng salitang Satan, and then makita natin sa panahon nating ito kung ano ba siya at anong ginagawa niya. Anong sinisikap niyang gawin. Di ba? So, dahil ito'y kaaway, well, sure na hindi pabor sa'yo, sa isang mananampalataya, yung kanyang ginagawa. At dapat nating ma-recognize yung kanyang ginagawa upang malabanan natin. Kaya nga, ang sabi sa atin ni Apostle Pablo, if I'm not mistaken, resist the devil and he will flee from you. Di ba? Okay, now. So, ang sabi dito, this is the beginning, ito ang pasimula, or actually, bago pa mag-start yung ministry ng Panginoon, bago pa siya talaga humayo para mangaral ng salita ng Diyos, matatandaan natin nung baptize siya ni John doon sa Jordan River, di ba? Ay nilid siya ng Holy Spirit doon sa wilderness, at doon sa wilderness ay mayroong 3 malalaking pagsubok or pag-atake sa kanya ang kaaway. Okay, now? So, familiar sa inyo ito. Ang sabi dito sa Matthew chapter 4, "And when the tempter came to him," ang ginamit dito temper, manunukso, di ba? So, at alam natin na walang iba ito kundi ang kaaway, si Satan. He said, "If thou be the Son of God, command that these stones be made bread." Di ba? And then alam natin na hindi kumagat ang Panginoon dito, maging doon sa ikalawa at maging doon sa ikatlo. Hindi ko na nilagay diyan yung padalawa, patatlo. Well, nung bigkasin or ni Satan yung patatlong hamon niya sa ating Panginoon, ganitong sinagot ng ating Panginoon. "Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve." So, ang sabi dito ng Panginoon, humayo ka, Satanas. So, nirebuke niya si Satanas. So, this is at the beginning of his ministry. At
yung kaaway ay tinawag niyang Satan. Now, punta natin yung isa pang bahagi ng kasulatan sa Matthew chapter 16. Okay, now, doon sa Matthew chapter 4, okay, tandaan natin na ang ating kaaway ay Satan or si Lucifer is a spirit. Well, hindi natin alam kung yung sa Matthew chapter 4, kung mayroong bang vessel na ginamit doon ang kaaway para gawin yun sa Panginoon. Nasundan niyo po ako? Okay, now, pero punta tayo dito sa Matthew chapter 16. So ito ay papatapos na yung ministry ng Panginoon. Yung binasa natin kanina ay bago mag-start yung ministry ng Panginoon. So ito naman ay, sabihin natin nasa kalagitnaan, going to the end of His ministry. Ang sabi ng Panginoon dito, sinasabi niya sa mga alagad kung ano yung mangyayari sa Kanya. Sabi dito, "From that time forth began Jesus to show unto His disciples that He must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day." Sinasabi ng Panginoon sa mga alagad yung mangyayari sa Kanya sa dulo ng Kanyang ministry. Na sinasabi niya na kinakailangan ako'y pumunta doon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba. Sabi niya, at ang anak ng tao, tinutukoy niya ang sarili niya, ay papatayin, ngunit muli siyang ibabangon sa ikatlong araw. Diba? Sinasabi niya yun sa mga alagad. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, "Be it far from thee, Lord. This shall not be unto thee." Sumagot si Apostol Pedro at nagsabi, "Panginoon, malayo ito sa iyo. Kailanman ay hindi mangyayari ito sa iyo." Di ba? Na I believe hindi nalalaman nung ibang mga alagad kung bakit sinalita yon ni Apostol Pedro. Pero ang Panginoon, dahil discern niya ang spirit na nasa sa tao, well, ang sagot ng Panginoon dito ay, but he turned, he dito ay ang Panginoon, but he turned and said unto Peter, "Get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men." Lumingon ang ating Panginoon kay Apostol Pedro, pagkatapos sabihin ni Apostol Pedro, na malayo ito mangyari sa iyo, Panginoon. Kailanman hindi ito mangyayari sa iyo. Na ikaw ay magbata ng maraming bagay sa mga matatanda at sa pangulong saserdote at sa mga eskriba at ikaw ay papatayin. Malayong mangyari sa iyo ito, Panginoon. Subalit ang Panginoon ay lumingon at sinabi kay Apostol Pedro, "Lumagay ka sa likuran ko, Satanas." Andyan kayo, ha? "Ikaw ay tisod sa akin sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos kundi ang mga bagay ng tao." So this time may vessel na kung saan ay pumasok si Satan para salitain yon. At walang iba kundi si Apostol Pedro. Di ba? Nasundan niyo po ako? Okay, now. So, yung binasa nating scripture kanina, sa Matthew chapter 4, yan ay bago mag-start yung kanyang ministry. Andyan pa kayo, ha? Okay. Then itong binasa natin sa Matthew chapter 16, ito naman ay sinasabi ng Panginoon kung ano yung mangyayari sa kanya at the end ng kanyang ministry. Okay, now. So, napansin nyo ba, dito sa dalawang bahagi ng kasulatan na binasa natin kung ano ang sinikap o sinisikap na gawin ni Satan? Di ko alam kung napansin nyo, pero alam nyo, ang humadlang. Di ba? Sinikap niyang hadlangan ang Panginoon sa kung ano ang layunin ng kanyang pagparito. Di ba? Ang una ay sinikap ni Satanas na hadlangan na mag-start ang Panginoon ng kanyang ministry. Di ba? Ano ngayon? First pull. Di ba? Then second pull. Nasundan niyo po ako? And then secondly, ay dito sa binasa natin ay na Matthew chapter 16 ay
gusto niyang hadlangan yung mangyayaring crucifixion. Di ba? Yung sinasabi ng Panginoon siya ay magbabata at siya ay uhulihin at siya ay papatayin. So, sinikap si Satan na nandun kay Apostol Pedro ay sinasabi yon, hindi, malayong mangyari sa iyo yan. Kailan may hindi mangyayari sa iyo yan. Okay, now, bakit ko kinuha yung dalawang bahagi ng scripture na yon? Bakit ko kayo tinanong kung may napansin ba kayo? Kasi tingnan nyo po itong salitang Satanas or Satan, in Greek lexicon, ang ibig sabihin nito ay adversary. Adversary, kalaban. And then yung kulay blue, ang sabi dito, one who opposes another in purpose or act. Ito daw ay isang tao na kumakalaban or sumasalungat sa layunin o ginagawa ng iba. So Satan means adversary or enemy, somebody who opposes your purpose. Isang tao na humahadlang o sumasalungat doon sa layunin mo. Well, actually, dito sa ating binasa ay sinasalungat niya o hinahadlangan niya ang Panginoon. So, sumasalungat siya sa mabuti. Sumasalungat siya sa tama. Di ba? Kasi yung gagawin ng Panginoon, walang masama doon. Tama ayon, hindi mali yun. And actually, yun ang kalooban ng Ama sa ating Panginoon. Di ba? So, at yun ang sinikap na hadlangan ni Satanas. Yung katotohanan, yung totoo. Sumasalungat siya sa isang magandang layunin. Well, hindi ko sinabi o sinasabi na ang lahat ng paghadlang sa layunin o ginagawa ng isang tao ay mali. Ang punto ko lang dito ay si Satanas, kaya po ito or si Satan, kaya ito tinawag na adversary kasi palagi siyang sumasalungat o palagi siyang humahadlang sa layunin at ginagawa ng Diyos. At may isa lang mabuti, walang iba kundi ang Diyos. So sumasalungat siya sa mabuti. Sumasalungat siya sa katotohanan. Di ba? So, in heaven, alam naman natin yan, he opposed the purpose of God. Sinalungat niya, hinadlangan niya, di ba? Maayos dun sa heaven nung una. Pero nagkaroon ng problema nung magmataas siya, and actually ay anong tawag dito? Kinumpinsi pa niya yung 2/3 ng angels. At napapaniwala niya yon. Isipin niyo kung hindi niya ginawa. Isipin niyo kung wala siya doon. Or hindi siya nagkaganon. Di ba maayos ang lahat? Di ba? Then, inihulog siya dito, doon sa halaman ng Eden, again, he opposed the purpose of God. Siya rin ang sumungumad lang. Nasundan niyo po ako, And then in the first coming, makita natin doon sa dalawang bahagi ng scriptures and many parts of the scriptures, di ba? Na sinikap niyang hadlangan kung ano yung nais gawin ng Panginoon. Sinikap niyang hadlangan yung layunin ng Diyos sa ating Panginoon. So, nasusundan niyo po ba ako? Sana nakuha niyo po. Natatandaan niyo minsan, nung si Brother Branham ay nasa isang, ano bang pwede natin, desperation. Nung bang mamatay yung asawa niya at mamatay yung anak niya, di ba? Natatandaan niyo yun? Di ba nanalangin siya sa Diyos para sa kagalingan ng kanyang asawa, nanalangin siya sa Diyos para sa kagalingan ng kanyang bunsong anak, pero hindi siya tinugon ng Diyos. In other words, hindi siya nakasumpong ng pabor sa Diyos. Ang sabi ng propeta, itong si Satan ay lumapit sa kanya at siya'y tinukso na sinabi, maglilingkod ka pa ba sa iyong Diyos? Sa kabila ng lahat ng nangyari? Namatay yung anak mo sa inyong, bisig. Nanalangin ka sa kanya. Merong isang tila maitim na kumot na pumagitna. Humadlang na ito'y nagpapatunay
ay pinapakita na hindi dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin, ang iyong kahilingan. Maglilingkod ka pa ba sa Kanya? Kinukwento ng prophet yon sa kanyang di ba, doon sa life story. Di ba? At doon nga, doon niya nirebuke ang kaway. At if I'm not mistaken, doon sinabi ng propeta na kahit pa itapon niya ako sa impyerno, pag ako'y namatay, I will still love him. Di ba? At nirebuke niya si Satan. Nakita niyo, ha? Now, hindi tayo exempted diyan. May mga taong talagang pinoposes or ginagamit ang kaaway upang humadlang sa kung anong ipinapagawa ng Diyos sa atin o sa kung ano ang layunin ng Diyos sa atin. O tandaan niyo po yung purpose ng Diyos. Yung purpose ng Diyos ay hindi pwedeng magkaroon ng fulfillment yun kung wala yung mga mananampalataya. Di ba? Yung layunin ng Diyos, yung nasa likurang bahagi ng kaisipan ng Diyos, ay inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na mga propeta. And then from prophet, di ba, sa mga, di ba, fivefold ministry, sa mga local pastors, di ba? Okay. Pero yung kaaway, hindi yan nawawala. Para hadlangan kung ano yung layunin ng Diyos. Okay, now. Ang sabi ni Satanas, Panginoon, malayo ito sa iyo. See? Kailanman na hindi ito mangyayari sa iyo. Matthew chapter 16. Well, gusto niyang humadlang. Or sinasabi niya, hindi ito mangyayari. Pero, sa Luke 22, bago nangyari, tandaan niyo, pansinin niyo ito. Sa Luke 22, bago nangyari yung hulihin siya, ginawa muli ni Satan na pumasok sa isang vessel, di ba? Tingnan niyo ha, tila doon sa Matthew chapter 16 ay gusto niyang hadlangan. Pero dito sa isang bahagi ng scripture na babasahin ko sa inyo, Luke 22, ito naman yung time na talagang pumasok siya kay Judas para ipagkanulo ang ating Panginoon. Okay, Luke 22, verse 1. Now the feast of unleavened bread draw nigh, which is called the Passover. And the chief priests and scribes sought how they might kill him, for they feared the people. O pinagsisikapan daw ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong kanilang maipapapatay ang ating Panginoon sapagkat natatakot sila sa bayan. Then entered Satan into Judas, surnamed Iscariot, being of the number of the 12. Nakita nyo hindi gagawin ni Judas iyon na ipagkanulo ang Panginoon kung hindi muna pumasok sa kanya si Satanas. Tandaan nyo po yan. Hindi yun gagawin ni Judas. Hindi rin sasalitain ni Apostol Pedro yun kung pumasok sa kanya si Satanas. See? Okay now. Okay. Alam nyo ba na itong spiritong ito ni Satan ay nandun sa mga relihiyosong mga Hudyo, doon sa time na ang ating Panginoong Jesucristo ay nakabayubay doon sa krus. Okay. Gusto kong sundan natin ito. Di ba, nandun siya kay Apostol Pedro, di ba? Kasi sinaway ng Panginoon, hindi natin pwedeng ikikaila yun. Di ba? Lumingon ang Panginoon at sinabi kay Apostol Pedro, "Get thee behind me, Satan." Di ba? Okay. Kasi gusto niyang hadlangan
kung ano yung sinabi ng Panginoon na dapat mangyari sa kanya, na yun naman talaga ang layunin ng Diyos sa kanyang pagdating. And then, sa Luke 22, makita natin na bago nangyari yung crucifixion ay pumasok siya kay Judas, kita nyo kung kanino siya. Di ba? Hindi sa tagalabas eh. Di ba? Hindi sa tagalabas. Okay. Now, pagkatapos kay Judas, that same Satan o spirit ay nandun sa mga religious na mga reliyosong mga tao na tumutuya sa ating Panginoon. At pwede kong sabihin, nandun siya, doon sa isa na kasama ng Panginoon na nakapako doon sa kaliwang side niya. Di ba? Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos na buhay, ligtas mo yung sarili at saka kami. Di ba? Pero gusto kong pansinin nyo itong mga taong ito, well, hindi lang sa isang tao kaya niyang pumasok, kundi kaya niyang i-possess ang maraming tao. Di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, Satan and his angels, they are expert liars. Okay. Now, ang sabi dito, no, habang nakabayubay sa krus ang Panginoon, gusto kong pansinin nyo yung sinasabi ni Satan sa pamamagitan ng mga tao yun. And saying, Thou that destroyest the temple and buildest it in 3 days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross. Alam nyo, salitain niya yung, if thou be the Son of God. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Kasi nga, hindi siya naniniwala, di ba? May doubt siya na ang Panginoon ang anak ng Diyos. Kasi doon sa Matthew chapter 4, sa beginning ng kanyang ministry, sinabi niya rin yan, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, ay gawin mong tinapay ang mga batong ito. Okay, ito naman sa dulo ng ministry ng Panginoon. If thou be the Son of God, come down from the cross. Likewise also the chief priests, mocking him with the scribes and elders, said, He save others, himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross and we will believe him. Well, kahit nga bumaba siya sa krus, hindi pa rin sila maniniwala. Napansin niyo yung gustong mangyari dito ni Satan? Iligtas ng Panginoon ang kanyang sarili. Kasi yung sinabi niya, nung siya ay, na kay Apostol Pedro, na hindi mangyayari, malabong mangyari yan, ay, well, dito ay sinasabi, ayaw pa rin niyang mangyari. Gusto niyang hadlangan, di ba? Yung unang bahagi ng redemption na ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon. Di ba? Yung pagbububo ng kanyang dugo para sa kapatawaran ng mga pinili ng Diyos before the foundation of the world. Yun ang gusto niyang hadlangan. Yun pa rin ang gusto niya rito hadlangan eh. Di ba? Pero mapapansin nyo, pumasok siya kay Judas para mahuli ang ating Panginoon. Di ba? Para ipagkanulo ang Panginoon at hulihin siya ng mga taong sinabi niya na mga pangulong saserdote na ay magbabata ang anak ng tao, di ba? Kita niyo nangyari kung ano yung sinabi niya. Di ba? Walang nagawang paghadlang si Satan. Di ba? Hindi niya nahadlangan, pero sinikap niyang hadlangan. Ganon siya, di ba? So kita niyo nagligtas siya sa mga iba, sa kanyang sarili ay hindi makapagligtas. Kaya niyang iligtas ang kanyang sarili. Di ba? Pero kung gagawin niya yon, paano matutupad ang kasulatan? So in other words, si Satan, ang ginagawa niya ay hadlangan ang katuparan ng salita ng Diyos. Kaya, kung may mga tao na yan ang layunin, hadlangan ang fulfillment ng salita ng Diyos, kilalanin nyo, dapat kilala nyo ang Espiritu na nasa Kanya. Sana nandiyan kayo. Napansin nyo, hindi siya pinapatulan ng Panginoon kasi kilala siya ng Panginoon. Hindi siya sinaway ng Panginoon. Katulad nung una, dun sa pasimula, get thee behind me, Satan. Di ba? Di ba? Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Di ba? Sinaway siya nung una, pero hindi siya sinaway dito sa huli. Kasi kailangan mangyari yun. Di ba? So, kailangan mangyari yun. Okay, sana nandiyan kayo.
Okay, now. Puntahan natin itong isang bahagi ng scripture. Now, okay. So, balikan lang natin, doon sa Old Testament, si Lucifer ay nag-prophecy at tinawag siyang, si Isaiah, nag-prophecy siya and he called the devil Lucifer. And then, ang Panginoon, hindi ko ilang libong taon ba from Isaiah, di ba? Mga 800, sabihin natin. So yung, sino pa yung isang propeta na nag-prophesy na si Ezekiel ba yun? Na nakita rin niya si Lucifer sa halaman ng Eden. Thou art in Eden, the garden of God. Kita nyo nagawang ipakita ng Diyos kay Ezekiel na si Lucifer ay nandun sa Garden of Eden. Di ba? Okay, now. So, at ang Panginoon, pagdating niya rito, ay hindi niya tinawag na Lucifer, pero alam natin si Lucifer, yung kundi Satan. Di ba? Okay, now. But after ng death, burial, and resurrection ng ating Panginoon, si John, napuspos ng Espiritu Santo, si John, nakasama rin ni Apostol Pedro at saka ni Judas, di ba? Sa time ng ministry ng Panginoon, well, hindi niya tinawag na Lucifer or Satan dito sapagkat dito sa isang bahagi ng kanyang sulat na binasa natin, ang sabi dito, who is a liar? Pinapakilala yung kalikasan or katangian or character ni Satan, ni Lucifer. But he that denieth that Jesus is the Christ, at tinawag niya, he is Antichrist, that denieth the Father and the Son. So, tinawag, a liar. See, a devil is one that rejects the revelation of the word for your day. So, ang diablo ay ang isa na tumanggi sa kapahayagan ng salita ng Diyos sa bawat kapanahunan. See? Okay. Now, bakit siya tinawag na Antichrist? See, kasi kailangan munang mahayag ang Kristo, di ba? At yung lahat ng hahadlang sa kanya, tawag dito, pag sinabing Antichrist, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na Antichrist kung wala pa yung revelation, di ba? Kung hindi pa nahayag ang ating Panginoon, kung hindi pa dumating. Di ba? So, Lucifer, Satan, Antichrist, after the first coming, until now. Di ba? Tinatawag natin Antichrist. Pero hindi sila tatlong magkakaiba. Di ba? Hindi sila tatlong magkakaiba. Si deceiver, di ba? Liar, di ba? Religious. Yan yung ating kaaway, di ba? Kaaway ng Diyos. At actually, tinawag siya ni John na Antichrist. So, Antichrist, sabi ng propeta, means anti-word. Anti-word. Di ba? So, ito'y nangangahulugan na ito'y isang taong tumatanggi sa kapahayagan ng salita para sa araw na kinabubuhay. Para sa, ang tawag dito? Revelation of the word for that day. See? Na ang kanyang layunin ay, kung bakit siya humahadlang, ay upang, o kung bakit niya ginagawa yon, ay upang hadlangan ang pagpapatuloy ng layunin ng Diyos para sa panahong iyon. So kaya nga, tandaan natin nais niyang pigilan ang pagpapatuloy ng layunin ng salita ng Diyos hanggat magagawa niya. Nakita natin kanina yan doon sa ministry ng Panginoon. Una, sinikap niyang hadlangan na makapag-start ng ministry ang Panginoon. And then sinikap niyang hadlangan, di ba, yung crucifixion, and then actually nung nakapako na siya sa krus, pinabababa pa niya. Di ba? So, sana nandiyan kayo?
See, Antichrist means anti-word. It means this person who rejects the revelation of the word for the day. He has an agenda to stop the furthering of God's purpose for the day. Di ba? He wants to impede it as much as he can. See? Sinisikap niya or nais niyang pigilan ito or hadlangan ito hanggat kaya niya. Okay, puntahan natin itong isang bahagi ng message ng prophet. Sabi ko sa inyo kanina, hindi ito tatlong magkakaibang persona, kundi ito'y isa lang. Di ba? Isa lang to. Okay. Ang sabi ng prophet dito sa message na the seal of the Antichrist, did you know that in heaven, that the devil was God's right-hand man in the beginning? That Lucifer, the son of the morning, was given power. Tinawag niyang Lucifer. And the reason that he brought sin into the world, he was able to take something that God had created and pervert it back into an evil thing which started all this trouble in the beginning. So nakita nyo, Satan means adversary. Sabi ko nga sa inyo kanina, ito yung tao na sinisikap hadlangan ang layunin at ang ginagawa ng Diyos. Di ba? So nakita natin kanina, binasa natin yung mga kasulatan, and then ito ang sabi ng prophet. Well, ang sabi dito ay, and the reason that he brought sin into the world, he was able to take something that God had created. So alam natin kung paano nagpasimula ang kasalanan dito sa lupa. Ito ay sa pamamagitan ng kasinungalingan. Di ba? Okay. Then, God, back before the foundation of the world was ever laid, when He seen what Satan done, napansin nyo, dito sa isang bahaging ito ng quotation na binasa natin, well, tinawag ng prophet devil, then Lucifer, and then, sabi dito ngayon ay Satan, in his pride, went over in the north and set up a kingdom and fought against Michael and his angels. Do you see it? And then, kung ating babasahin yung kasunod, actually, okay, tama. If you will notice, dyan pa rin yan the seal of Antichrist, paragraph 17 pa rin, just about the time that Jesus came on the scene, Judas came on the scene, the Antichrist, the one who was against Christ. I want you to notice the natures of these spirits now. Napansin nyo, dito sa quote na binasa natin, paragraph 17, well, yung kaaway ay tinawag niyang si Lucifer, then Satan, and then the Antichrist. The Antichrist. Pero isa lang yan. Di ba? At alam nyo, napansin ko rito, pinakamapanganib yung pagiging reliyoso niya na sinasabi dito sa, if you will notice just about the time that Jesus came on the scene, Judas came on the scene, the Antichrist. Di ba? The one was against Christ. I want you to notice the natures of these spirits now. Gusto ko, sabi ng prophet, mapansin nyo ang mga katangian ng mga espiritong ito ngayon. Judas was a religious man. He was not an infidel. Yan ang sabi ng prophet. And all of us know that he was the Antichrist. Hindi halata Hindi halata na si Judas ang Antichrist. Di ba? Well, si Apostol Pedro pa nga ang sinabihan na Satan Get thee behind me, Satan. Well, actually, ang kausap doon ng Panginoon ay, ang sinasabihan niya, yung espiritu na kay Apostol Pedro. He worked the very closest hand to Christ, his right-hand man. Di ba? And then, sa isang bahagi ng mensahe, Jesus Christ come on the scene. The Antichrist come on, sabi niya, Judas. Nung dumating daw sa eksena ang Panginoon, ang Antichrist daw ay dumating din, wala iba kundi si Judas. About time Jesus revealed Himself as the Son of God, Judas revealed himself. Just the time Jesus went away, Judas went away. Di ba? Just the time the Holy Ghost come, the Antichrist spirit come. Excuse me. Alin yung tinutukoy niya rito? Just the time the Holy Ghost come, the Antichrist spirit come. On the day of Pentecost. Well, palagi nating
naririnig sa mga pangangaral, on the day of Pentecost ay bumuhos ang baptism of the Holy Ghost. Bumaba ang ating Panginoon sa anyo ng baptism of the Holy Ghost. That is true. Pero sinasabi sa atin ng propeta at maging si John na pati daw yung Antichrist spirit ay dumating. Di ba? At gusto kong pansinin nyo, sabi ng propeta, I want you to notice the natures of these spirits now. Judas was a religious man, he was not an infidel. Okay, religyoso. Kaya nga sabi ko sa inyo, madaya itong nung siya'y maging Antichrist, although, tingnan nyo ha, Antichrist, pero hindi halata eh. Hindi halata. Di ba? Well, punta natin si John. 1 John chapter 4. Ito sabi ni John. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is in the world. Ang bawat espiritong hindi ipinahahayag sa Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo, na inyong narinig na darating na ngayoy nasa sanlibutan na. Sinasabi ni John. Di ba? So si John ay part nung tumanggap ng baptism of the Holy Ghost sa Acts chapter 2. So dahil siya ay selyado, ay pinakita sa kanya ng Diyos na yung Antichrist spirit man ay dumating din that time. See? So, sinasabi dito, when the Holy Spirit came down, on Acts chapter 2, the Antichrist spirit came down also. Antichrist, anti-word. Anti-purpose of God. Di ba? Yan ang sabi sa atin kanina. Yung Satan means adversary, ito yun daw isang tao na humahad lang sa layunin at sa ginagawa ng Diyos. See? So, Antichrist, laban kay Kristo, laban sa layunin ng Diyos. Anti-purpose of God. So, bakit? He does not want to see the word of God prosper. Bakit niya hinahadlangan? Ayaw niya na ang salita ng Diyos ay nagpo-prosper. See? He doesn't want the people to see, or he doesn't want to see the people of God prosper. Kapag yung salita ng Diyos ay nag-prosper, sinampalatayanan mo, magko-prosper ka rin. Di ba? Pero ayaw niya yon. Di ba? Ayaw niya yon. He wants to see their downfall. Ang gusto daw makita ni Satanas ay yung pagbagsak ng mga tao, ng mga mananampalataya. Kita nyo yung espiritu na ito? Di ba? Well, uulitin ko yung sabi ko kanina. Sinaway ng Panginoon si Satan nung sabihin ni Apostol Pedro, malayong mangyari ito sa iyo, Panginoon. Nilingo niya si Apostol Pedro at sinabi niya, get thee behind me, Satan, sapagkat ikaw ay tisod. Di ba? See? So, he wants to see the downfall of the believers. Gusto niya, yan ang gusto niyang makita. Yung pagbagsak ng mga mananampalataya. Nais niyang mabura yung kanilang mga patotoo at ang nakita niyang mabisang paraan para magawa iyon ay tanggihan ang kapahayagan ng salita para sa araw na kinabubuhayan ng mga tao yon. So, yan ang ginagawa ni Satan sa mga mananampalataya. Yan kasi ang nakita niyang mabisang paraan ang patanggihan. Di ba? Ang udyukan sila na tanggihan ang salita ng Diyos. Pag tinanggihan mo, hindi ka magpo-prosper. Di ba? So, subukang sirain ang credibility ng mga mananampalataya. Kaya nga siya ay slanderer, mapanirang puri. Di ba? Iyan ang espiritu
ng Antikristo, kasi tinawag na siyang Antikristo. Yan ang Antikristo. Someone who is a liar. Di ba? Isang mapanirang puri, isang nag-o-oppose, sumasalungat, humahadlang sa layunin ng isang tao o sa ginagawa ng isang tao o sa layunin ng Diyos. Di ba? Okay. Daanan natin saglit ito. Okay. Kita nyo, kaya sabi ng propeta kanina, gusto kong pansinin nyo ang nature ng espiritong ito. O tandaan nyo po, nasa pinakamadayang panahon tayo. Di ba? Sabi ni Apostol, ni John pa rin, if a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother, whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? Kung sinasabi daw ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos, he hath seen. Oh, so, ito pala. If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother, whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? See? Kung sinasabi daw ng isang tao o ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakikita? That is true. Di ba? See? Alam nyo, hating a brother, accusing a brother falsely, bearing animosity in your heart towards someone is demonology. Ang pagkapuot sa isang kapatid at pagbibintang sa kanya ng walang katotohanan at ang pagkimkim ng galit o puot sa iyong puso laban sa isang tao ay gawaing makademonyo. See? Tandaan natin, yung meaning ng word na Satan, adversary, kalaban, kaaway. One who opposes another in purpose or act. Siya daw yung isang tao na kumakalaban o sumasalungat sa layunin o ginagawa ng iba. Sumasalungat sa mabuti, sumasalungat sa tama, humahadlang sa katotohanan or against sa katotohanan. Sumasalungat sa mabuting gawa o magandang layunin. Si Satan ay ang kalaban na sumasalungat o humahadlang sa layunin o ginagawa ng Diyos. At ang Diyos ay gumagawa ngayon sa pamamagitan ng kanyang mga mananampalataya. Di ba? Hindi mo makikita ngayon ang Panginoon maliban sa kanyang mga mananampalataya. So nagpapatuloy ang Diyos sa kanyang layunin sa pamamagitan ng kanyang mga mananampalataya. At nagpapatuloy rin si Satan sa kanyang layunin na hadlangan yung layunin ng Diyos na ginagawa ng kanyang mga mananampalataya. Di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, ang sabi ng propeta, bakit natin pinag-uusapan ito? Well, overcome means to recognize the devil and his tricks. Di ba? Overcomer ka, kailangan mong ma-recognize ang diablo at ang kanyang, si Satan, ang Antichrist, at ang kanyang mga tricks. Di ba? Pandaraya, panluloko. Di ba? See? Now, he's called the Antichrist. See, John called him an Antichrist. Brother Branham said Antichrist means anti-word. So, ito yung taong tumatanggi sa kapahayagan ng salita para sa kanyang kapanahunan at may layunin na hadlangan ang pagpapatuloy ng layunin ng Diyos para sa panahong iyon. So, nais niyang pigilan ang layunin ng Diyos, ang salitaan ng Diyos, ang mga anak ng Diyos na mag-prosper. Di ba? Sabi nga talagang pagkaganyan, kahit dalahin natin sa natural, wag sa spiritual. Hindi maganda yung ganun. Di ba? Alam niyo yung sinasabi nila na crab mentality? Di ba? Alam niyo naman yung mga talangka ba yung crab? Di ba? Maraming beses na akong nakakita niyan talaga kasi taga-isla ako. Di ba? Nag-aanuhan yan.
Pagka nakahuli kami ng marami, alam mo, pagka umakyat yung iba, wala, pipigilan niya. Di ba? Well, kaya minsan may maririnig ka na ang taong yung talangka mentality. Well, familiar na ang marami doon, alam na nila ibig sabihin nun. Yan yung mga tao na ayaw mag-prosper yung isang tao. Yan yung mga tao na, ano ba yun? Sabihin natin na po-prostrate kapag may nagpo-prosper. Salip na matuwa. Di ba? Okay now. Malapit na tayo. Sabi ni Brother Branham, ang iglesia doon sa Pentecost, alam naman natin ito, ay hindi malaki. Hindi sila marami, sila'y inusig. Subalit, pinangungunahan sila ng banal na Espiritu. At yan ang layunin ng Diyos since Pentecost until now. Ang pangunahan, ang kanyang iglesia o ang mga mananampalataya ng banal na Espiritu. Kasi ang banal na Espiritu ay ang Diyos. Nasundan niyo po ako. Now, yun ang pattern. Yung iglesia sa Pentecost, yun yung pattern na dapat mangyari dito sa 7 church ages. Pero hindi yun nakapagpatuloy. Di ba? Dahil sa paghadlang ng Antichrist. Di ba? Dahil sa paghadlang ng taong possessed ni Satan. Di ba? So, paano ba hinadlangan? Ano yung ginawa ng Antichrist spirit para magawa niyang hadlangan or salungatin kung ano yung standard na inilagay ng Diyos para sa kanyang iglesia. Na dapat ito ay nakabukod, pinangungunahan ng banal na Espiritu. Hindi ng kung sino mang tao. Pero anong nangyari? Sabi ng prophet, sabi niya rito, remember in the church ages, when we opened the first church age, back there, we found out that the Holy Spirit was against a certain thing that got started in the church age. Diba? Yan ang sabi ng banal na Espiritu doon sa unang kapanahunan, datapwat ako'y may laban sa iyo. Na iyong inibig, diba? Yan ang iniwan ng iyong unang pag-ibig. Sabi dito, and that was called the deeds of the Nicolaitans. Diba? Ano yung kinamumuhay ang kinapuputan? Yung gawa ng mga Nicolaita. Kasi tingnan niyo po yung maggawa iyon ng mga Nicolaita, ang naging daan upang ang iglesia ay lumamig. Diba? Iwanan ang kanilang unang pag-ibig. Yung mga Nicolaita, yung Nicolaitan spirit. Nasundan niyo po ako. Sana nandiyan kayo. Okay. You remember it? Nico means to conquer. Laity means the church, the laity. Nicolaitans, ang ibig sabihin nito, to conquer the laity. See, ano ba conquer? Ano yun? Actually, hindi yun yung exact na sinabi. Yung bang lupigin mo, di ba? Ang mga maliliit. Take the Holy Spirit out of the church and give it all to one holy man. Let him be the boss of all of it. Yan yung nangyari. Okay, now, yan yung ginawa ng Antichrist. Kinuha nila yung pangunguna ng banal na Espiritu, di ba, na siyang kalooban ng Diyos. In other words, ay hinadlangan nila. Pinutol nila. Di ba? Di ba? At ibinigay ito sa isang, ayon sa kanila, banal na tao, at sinabi na, pabayaan natin na siya ang maging boss sa lahat ng ito. Samantalang ang boss talaga, dapat ay walang iba kundi ang banal na Espiritu.
Nandyan, di ba? Yun yung kalooban ng Diyos, yung leader. Amen. Yung leadership ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Kaya nga bumaba sa on the day of Pentecost. Kaya makikita natin, walang prophet doon sa tawag dito? Sa iglesia ngayon, sa Pentecost, wala. Ang tagapagsalita doon si Apostol Pedro, pero, di ba? Pero walang isang leader doon kundi maliban sa banal na espiritu. Pinangungunahan sila ng banal na espiritu, pero naputol yun eh. Hinadlangan ni Satan na magpatuloy yun, mag-prosper. Yung iglesia o yung mga tao, di ba? Hinadlangan niya. Yan nga ang spirit of Antichrist. Antichrist na siya dito eh, after Christ, di ba? Antichrist na siya. Yan yung espiritu. Yan din yung Satan. Yan si Satan din sa time ng Panginoon. Siya si Lucifer. Nasundan niyo po ako, ha? Di ba? So, yan daw ang nangyari doon. Take the Holy Spirit out of the church and give it all to one holy man. Let him be the boss of all of it. Alam nyo, kung mabalik tayo sa first Exodus, may isang mali na nagawa ang bayang Israel. Sabi ng prophet, isang malaking pagkakamali. Di ba? Nung sila'y, inilabas sila ng Diyos sa Egypt sa ilalim ng biyaya. At ang biyayang iyon ng Diyos ay nang magsugo siya ng prophet. Di ba? Pero pagdating sa wilderness, ang malaking pagkakamali nila nang humingi sila ng kautusan. Di ba? Nung humingi sila ng kautusan, nung ibigay ng Diyos ang kautusan, nakita nila na yung kanilang mga ginagawa bago nagkaroon ng kautusan, mali. Di ba? Kung hindi sana dumating ang kautusan, hindi yun ibibilang sa kanila na mali, na kasalanan kasi walang kautusan. Well, nakita nila na yun ay mali, yun ay kasalanan sa Diyos. At nagpatuloy sila na gawin yun. O di ba? Okay. Now, pagdating nila ng Promised Land, ang isang malaking pagkakamali na naman nila ay nang humingi sila ng hari, samantalang pinaghaharian sila ng Diyos sa pamamagitan ng propeta ng Diyos na si Samuel. Kaya nung humingi sila ng hari, nalungkot si Samuel. Tandaan niyo yon? Nalungkot si Samuel, pero kinausap si Samuel ng Diyos at sinabi ng Diyos kay Samuel na huwag kang malungkot kasi hindi naman ikaw ang tinanggihan nila, kundi ako. Di ba? Isipin mo, now, tingnan niyo po may Diyos na naghahari sa kanila na hindi nila nakikita. Well, gusto nila, kagaya ng ibang mga bansa na nakapaligid sa kanila, yung hari ay nakikita nila. Di ba? Pero yung hari nila na hindi nakikita, ay mas dakila sa hari nung mga bansa sa paligid nila na nakikita ng mga tao. Actually, yung hari nila ay ang hari ng mga hari. Pero yun lang tinanggihan nila, ang hari ng mga hari. Kaya naman, binigyan sila ng hari, walang iba kundi si Haring Saul, na hindi maganda yung ginawa kasi hindi yung kalooban ng Diyos. Di ba? Gusto nila yung hari na nakikita nila, nalalapitan nila, nahawakan nila. Well, talaga namang kalooban ng Diyos na magkaroon sila ng ganong hari na nakikita nila at nalalapitan nila. Well, ang tinutukoy ko hindi si David. Di ba? Kundi ang Panginoong Hesus. Yung Diyos na hari na hindi nila nakikita ay magkakatawang tao. Di ba? See? So, nung dumating yung hari na pwede nilang makamayan at nakikita nila, they rejected. Actually, tinuya nila eh. Di ba nung nung hinuli na nila, di ba nilagyan nila ng putong, tapos nilagyan nila ng crown, tapos nilagyan nila ng, ito'y si Jesus, ang hari, di ba, ng mga Hudyo. Na pagtuya yun eh.
Di ba? Sa Panginoon. And then, on the third day, nabuhay siya na maguli. Di ba? I came from God and I go back to God. On the day of Pentecost, dumating siya para maghari sa puso ng mga mananampalataya. Di ba? Here comes the Antichrist. Di ba? The spirit of Nicolaitan, he conquered the laity, the church, sinakop niya. Yun. Sinakop niya yung iglesia, kinuha ang pangunguna o paghahari o leadership ng banal na espiritu sa iglesia at ibinigay ito sa isang tao. Let him be the boss. Let him be the leader. O, sabihin natin. So, kinalaban niya ang Diyos, hinadlangan niya kung ano ang kalooban ng Diyos, tinanggahan niya ang kapahayagan ng salita para sa araw na iyon na marapat na ang banal na espiritu ang dapat manguna o mamuno sa iglesia. So, iyan ang layunin niya, ni Satan, ng Antikristo, ang hadlangan ng pagpapatuloy ng layunin ng Diyos para sa panahong iyon hanggang sa panahon na ito. See? Nais niyang pigilan hanggat maaari o hanggat makakaya niya sa pamamagitan ng mga tao na pinoposes niya. Di ba? So, take the Holy Spirit out of the church and give it all to one holy man. Let him be the boss of all of it. Okay. Actually, hindi lang talaga boss ang tawag dito, hindi lang siya nakilala ang taong ito bilang boss, kundi siya rin ay sinamba na. At nagtanyag sa kanyang sarili na siya ang kahalili ng Diyos o ni Kristo dito sa ibabaw ng lupa. Yun eh. Nasundan niyo po ako? Yun. Di ba? So, tandaan natin. Okay. Si Judas, tinawag siyang son of perdition. Ang Panginoon, the son of man. Di ba? Si Judas, tinawag siyang the son of perdition. Son of perdition, di ba? Okay, now. Alam niyo yung espiritong na kay Judas, the Antichrist, di ba? Si Judas ang Antichrist, binasa natin kanina. Well, andun daw siya sa Pentecost din, di ba? I mean, that time ay bumaba din siya. Well, so ang Antichrist doon sa first church age ay Nicolaitan spirit. Then that spirit ay nag-incarnate in a man. Di ba? Pumasok siya sa isang tao. Nasusundan niyo ako? Di ba? Okay, now. Tingnan niyo ito. 2 Thessalonians chapter 2, binasa natin kanina. Ito yung babala ni Apostol Pablo. Tingnan nyo, ito yung babala ni Apostol. Si Apostol Pablo na puspos ng banal na espiritu, well, siya na pinaghaharian ng espiritu ng Diyos. Kita nyo kapag pinagharian ka ng espiritu ng Diyos, merong pwedeng ipakita siya sa iyo na hindi nakikita ng iba. Di ba? Okay now. Ang sabi dito, itong paalala niya, let no man deceive you by any means. For that day shall not come. Ano yung araw na yon? The coming of the Lord. The day of the Lord. Di ba? Except there'll come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Di ba? So, itong man of sin ito ng 2 Thessalonians chapter 2 ay ang white horse rider nung buksan ang unang selyo na sinabi ng propeta sa huling panahon na ito ay ang Antichrist. Di ba? So, Antichrist, spirit ito sa time ni Apostol Pablo. Nicolaitan spirit. Para i-connect natin, di ba? Ito rin yung Nicolaitan spirit. Ito yung Antichrist spirit. Siya yung white horse rider. Di ba? Siya yung nag-oppose or humadlang sa layunin ng Diyos
humahadlang para mag-prosper yung salita ng Diyos, humahadlang para mag-prosper yung mga mananampalataya ng Diyos, humahadlang o lumalaban, humahadlang sa mabuti, humahadlang sa magandang layunin ng Diyos, humahadlang sa mga ginagawa ng Diyos. Di ba? Sabi ko sa inyo, isa lang yan. Si Lucifer, si Satan, at siya yung Antichrist. Dito sa panahon natin. Okay, tingnan nyo po ha. Sabi dito, who oppose it? Di ba? Na sumasalungat o rumahadlang. Ito daw taong ito, man of sin, son of perdition, o the white horse rider, di ba? The Antichrist, siya na sumasalungat, at itinataas ang kanyang sarili ng higit sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba. Sabi niya, kaya't umuupo siya, nawari Diyos sa templo ng Diyos, na ipinapakita ang kanyang sarili na siya ay Diyos, or itinatanyag ang kanyang sarili na siya ay Diyos. Hindi lang boss, di ba? Kundi Diyos. Di ba? Okay, tingnan nyo ha. Yung verse 9, even him whose coming is after the working of Satan, siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas. O kita nyo ha. Sana nasundan nyo. With all power and signs and lying wonders, alam nyo, okay, yan tao na yan ha, di ba? Tinawag siyang man of sin. Okay, tandaan nyo ha. Tandaan nyo po ha. Tinawag siyang man of sin, pero ito yung Antichrist, sabi ng prophet. Bakit siya Antichrist? Kasi palagi siya yung sumasalungat or sumalungat, patuloy niyang sinasalungat ang mga layunin at ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga mananampalataya. Di ba? And actually, tinawag niya, ang tawag dito, siya daw ay umuupo o nauupo sa templo ng Diyos, nagkukunwaring Diyos. Di ba? Itinatanyag ang kanyang sarili na siya ay Diyos. Siya, ang sabi dito, na ang kanyang pagdating ay ayon sa paggawa ni Satanas. Alam niyo si Brother Branham, sa kanyang message, malapit na tayo magtapos ha, sa message niya, nang buksan ang mga selyo, kasi sabi ko nga sa inyo kanina, di ba? Napakahalaga ng mga revelation ng mga selyo na yon. Kasi may 3 ginawa yun sa buhay ng mga mananampalataya. Una, inihayag niya kung sino ang ating kaaway. Ang Antichrist. Inihayag niya kung sino ang anak ng tao at inihayag niya kung sino siya, kung sino ka, na ikaw ay bride. Di ba? Now, kung ang Diyos ay nasasakdal sa 3, Father, Son, and Holy Ghost, pero isang Diyos, hindi 3 Diyos. Di ba? Itong si Satan, meron din siyang Trinity, sabi ng prophet. So, there are 3 stages of his ministry that make him one person. May 3 yugto ang kanyang ministeryo na nagpapakita na iisa lamang siyang persona. Itong Antichrist itong Antichrist. Di ba? Okay, sa first seal, okay, sabi ng prophet, 3 stages. First stage, he's called Antichrist. Second stage, he's called the false prophet. Third stage, he's called the beast. Diba? Antichrist spirit. Diba? That spirit become incarnate in a man, pumasok siya sa isang tao, at siya'y false prophet. Nung siya'y mag-incarnate in a man, he became a false prophet. Di ba? Okay, tuloy natin itong the second seal. He was the Nicolaitan spirit to begin with spirit. Di ba? And then he became incarnate in a man. And then he was crowned and received a throne and was crowned. Di ba? From Antichrist spirit, sa panahon ni Paul, became incarnate in a man to be a false prophet. Di ba? Ito na yung man of sin.
From that time until now, false prophet siya. Alam niyo kung sino tinutukoy ko? Satan Superman ang sabi ng prophet. The man of sin. Alam niyo kung sino yung man of sin? Kung sino yung Antichrist? Di ba? See, false prophet. Since that time na mag-incarnate in a man, itong Antichrist spirit, false prophet siya. Until now, false prophet siya. Di ba? At ano yon? Itinatanyag niya ang kanyang sarili na siya ang kahalili ni Kristo ng ating Panginoong Hesus. And then, he will become a beast after the bride is taken away. Halimaw. Beast. Di ba? Tinawag ni Brother Branham, sabi ko, yung tatlong yan, Satan's Trinity. Kita nyo? Now, kita nyo kung gaano kadaya. Kasi isipin nyo, sa dami ng tao na, anong tawag dito? Sa daming tao na nadaya. Actually, ang prophet kaya mayroon siyang pangangaral na the God of this evil age. At yung God ng evil age na ito na tinutukoy niya, yun. Itong man of sin na ito. Kasi yung gusto ni Satan, ni Lucifer, yung gusto ni Lucifer na siya'y sambahin na katulad ng Diyos, nangyari yun sa huling panahon na ito. Nangyari yun sa huling panahon na ito. Nasundan niyo po ako? So nakikita niyo kung bakit, sinabi ko sa inyo kanina, na importanteng mapag-usapan din ito, although ito'y napaka-weird o kakaibang paksa para sa mga Kristiyano na pag-usapan. Isipin niyo, subtitle pa lang, Lucifer, Satan, Antichrist. Pero si Brother Branham nangusap nito eh. Di ba? At sinabi ng propeta na para maging mananagumpay ka or overcomer, kailangan mong ma-recognize ang devil at ang kanyang mga tricks. Kasi pag mali ang pagkaunawa mo tungkol sa dyablo, ay madadaya ka. At maraming mga tao ang may maling pagkaunawa or interpretation or imagination, di ba? Fantasies tungkol sa dyablo. Ang iniisip nila ang dyablo ay may sungay, may buntot, di ba? Yung iba may pakpak. Nanlilisik ang mga mata, mapula ang mga mata. Anong sabi doon sa mga series natin? Di ba? A devil or a Satan simply means a liar. A liar. Di ba? May sinasabi si Brother Branham, natandaan niyo yun, may sinasabi si Brother Branham na may nakita siyang painting ba or picture? Painting. Kasi nung time na yun, hindi pa naman masyadong ganito karami. Painting daw ng o larawan ni Judas na sabi ay si Judas ay doon sa pagkakaguhit ay yung bang talagang tutulo ang laway, may lasing, may alak. Sabi ng propeta ay hindi ganyan si Judas. Actually, sinabi niya, handsome si Judas. Di ba? Sinabing handsome, magandang lalaki, di ba? O guwapo si Judas. Sabihin natin. Di ba? Magandang lalaki si Judas at, now, isipin nyo ha, para makadaya ang isang taong mandaraya, kailangan mong umasta at i-present ang iyong sarili na hindi nila alam na ikaw ay mandaraya. Di ba? Nasundan niyo po ako? Kita niyo yung ginawa niya ni Lucifer doon sa Eden. Tunay, kita niyo ha, hindi niya sinabi, tunay bang sinabi ng Diyos na kayo'y mamamatay kapag kumain kayo ng bunga ng punong kayo na ito? I-kinote niya yung sinabi ng Diyos eh. Of course, mag-i-amen si Eve. Tunay na sinabi ng Diyos na mamamatay kami kapag kami kumain or humipo man. Di ba? Hindi sinabi ni Satan na hindi,
Hindi, mali yan, mali. Di ba? Hindi eh. Kundi ang sabi niya ay, well, magiging Diyos nga kayo kapag ginawa niyo yan, na nakakaalam ng mabuti at masama. Hindi niya sinabing mali yung sinabi ng Diyos. Kundi, di ba? Dinagdagan niya. Pinaliwanag niya ng mas maganda. Magiging parang Diyos kayo na nakakaalam ng mabuti at ng masama. Di ba? Well, nga naman, tingnan nyo ha. Alam natin, di ba? Well, si Adam ay Diyos that time. Diba? At ang babae, si Eve, ay bahagi ni Adam. So actually, dahil sa, anong tawag dito? Agenda na patago ni Satan, nagawa niyang alisin sila sa kalagayang sa posisyon na yon na binigay ng Diyos sa kanila bilang Diyos. Pero ang sinabi niya ay tunay na magiging Diyos kayo. Pero ang totoo nun, inaalis niya siya doon sa ganung kalagayan. Inalis niya sila doon sa ganung kalagayan. So kaya nga, ganyan, tingnan nyo ha, hindi ko kailanman nakita sa scripture na nirebuke ng Panginoon si Judas. Di ba? Nung Last Supper, sabi ng Panginoon, pinili ko kayong 12, datapwat ang isa sa inyo ay, ang isa sa inyo ay ipagkakanulo ako. Hindi niya sinabi na, babalaan ko kayo ha. Balaan ko kayo. Judas, huwag mong gagawin yan. Huwag mong gagawin yan ha. Kasi sayang yung 3 kalahating taon na pinagsamahan natin, sayang yung mga revelation din. Kaya mag-ingat ka. Hindi eh. Si Apostol Pedro nga yung nasaway niya eh. Diba? Pero alam nyo, sa dulo ng ministry ng Panginoon, well, I believe ito ay, hindi ko alam kung ito yung after ng resurrection na niya or before ng resurrection. Peter, do you love me? Tatandaan niyo yun? Yes, Lord, you know. Sabi niya, alam mo kung gano'n. 3 beses yun. No, hindi pa resurrection, di pa? Diba? Kasi yun yung time na sinabihan sa sinasabi ko sa inyo, pagkakanulo mo ako. Tama ba ako? Well, yun ba yun or after resurrection na yun? No. Pero sa Apostol Pedro, sinabihan siya ng Panginoon, hinihingi ka sa akin ni Satanas upang ikaw ay ligligin na parang trigo. Gayon may huwag kang mag-alala sapagkat ipinanalangin na kita. Yan yung kaibahan ng predestinated sa hindi predestinated. Sinasaway niya yung sariling kanya. Kaya nga di ba? Last Sunday, yung sinasabi ko sa inyo, hindi konsentidor ang Diyos kapag nagkamali ang kanyang mga anak. Di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, balik tayo dito, hindi nyo iisipin, hindi natin iisipin, kahit ang mga alagad, hindi nila iniisip na si Judas ay Antichrist. Yung propeta natin ang nagsabi, si Judas yung Antichrist. Pero sabi niya, what's the natures of these spirits? Religyoso siya. So umaasa akong unti-unting nadadagdagan
ang revelation natin sa kung sino ang ating kaaway at nakikilala natin siya ng lubusan at maging yung mga pandaraya niya. Sabi ko nga sa inyo kanina, lalahanin niyo po na nabubuhay tayo sa pinakamadayang panahon sa lahat ng kapanahunan. Remember ang sinabi sa atin, these two spirits, the Holy Spirit and the Antichrist Spirit, will be so close in the last days that, if possible, the Antichrist Spirit will deceive the very elect. Di ba? So, kaya, importanteng mapag-usapan natin itong tungkol dito sa Antichrist. Kasi, he will deceive the very elect if possible. Pero salamat sa Diyos, hindi madadaya, di ba? Di ba? Okay. Kung hindi natin pag-uusapan at hindi natin mare-recognize, di ba? Baka madaya ka. Di ba? Kaya pinag-uusapan natin. At saka remember ang series natin, Demonology. May series ng ganito ang prophet. Kaya pinag-uusapan natin ito. So, salamat sa Diyos sa kanyang patuloy na kabutihan sa bawat isa sa atin. Nanyahan ko kayong tumayo. Pasalamatan natin ang Diyos na buhay. Panginoong Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na siyang patuloy na nangusap at nagpahayag sa amin sa gabing ito, sa dakong ito. Nagpapasalamat kami, patuloy nagpupuri po sa inyo. Patuloy na dumadalangin ng Lord, patuloy na kapahayagan, Lord, at naway tulungan nyo kami na palaging magpasakop sa inyo. Isuko po ang lahat sa inyo, Lord, sapagkat yan ang nararapat, Lord, ang magpatianod, Panginoon, sa inyong sakdal na kalooban, sa inyong pamumuno, sa inyong pangunguna, Panginoon. At Lord, naway patuloy na lumago ang inyong mga salita, ang kapahayagan nito sa dakong ito. At kami po'y kasama nitong lumago, Panginoon. Mag-prosper. Yan po ang aming dalangin. Patuloy na dalahin sa kasakdalan, Panginoon, na siyang kinakailangan. Lord, patuloy na mapag-alabin niyo po at Lord, pagkalooban ng higit pang kagalakan kaysa sa kagalakan na, Lord, nararamdaman namin sa oras na ito, naway habang patuloy na nagbubuhos kayo ng mga revelation, ay, Lord, lalong nagiging mainit kami at lalong umaalab ang kagalakan po sa aming mga puso. Panginoon, anuman ang mga hindi marapat sa amin pong kalooban, ay alisin niyo po anuman ang nakakahadlang, Panginoon, sa pag-prosper ng inyong mga salita sa aming buhay, na aming naririnig upang mag-prosper ang aming buhay bilang mananampalataya. Alisin niyo, Panginoon, Lord, ang mga hadlang. At tulungan niyo po kami na maglingkod sa inyo ng may kagalakan, Panginoon, sa aming mga puso. May kagalakan sa bawat isa, Panginoon. Walang anumang sama ng loob sa bawat isa, Lord, kundi nandun po ang spirito ng brotherly kindness, Panginoon, at spirito ng pagtutulungan, pagmamahalan bilang mga mananampalataya niyo, Panginoon. Naway taglayin namin ang, Lord, pag-ibig ng makadiyos, Panginoon. Sapagkat yan ang utos niyo sa amin, Panginoon, ibigin namin ang aming kapwa, katulad sa aming sarili, Lord, katulad ng pag-ibig na makadiyos, Panginoon. O Lord, iyan po ang aming dalangin, Panginoon. Hindi lang kami bilang isang family, kundi ang bawat family, Panginoon. Lord, naway
mag-manifest, Panginoon, ang pag-ibig na ito, Lord, hindi lang sa family as a church o as a church, kundi sa bawat family, Panginoon, ng bawat isa. Yan po ang aming dalangin at patuloy nyo kaming palaguin, Panginoon, sa kapahayagan. Dalangin din namin ang patuloy nyong pag-iingat, Panginoon, sa bawat isa, katugunan sa aming mga panalangin. At Lord, yan ang aming patuloy na samu po sa inyo. Lord, naway ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na humawak sa amin. Lord, hindi kami lang ang nakahawak, kundi Lord, kayo, tulungan niyo po kami na magawa naming maiangkla, Lord, ang aming pananampalataya sa inyong salita, sapagkat ang langit at lupa ay lilipas, datapwat ang inyong salita ay hindi lilipas. Marami pong salamat, patuloy na pag-iingat nyo ang aming dalangin, Panginoon, sa aking mga kapatid, Panginoon, na kasama ngayon, Lord, sa mga nakikinig ngayon sa live streaming, patuloy na pag-iingat at pagpapala din naman po na natural ang amin pong kahilingan sa inyo. Maghari po kayo sa tuwina, huwag kaming makalimot na manalangin, Panginoon. Huwag kaming makalimot na may isang Diyos na nagdala sa amin, tumawag sa amin. At anuman ang, Panginoon, kalagayan ng bawat isa ngayon sa kanilang mga trabaho, huwag makalimot na may isang Diyos na nagbigay nito. At Diyos na patuloy na nagpo-provide ng bawat pangangailangan. Marami pong salamat. Patuloy namin kayong itinataas at sinasamba sa pangalan ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Awitin natin yung Something Keeps Holding Me. Hallelujah. Trials of this world was getting closer. The pull I felt was more than I could bear, and I was on the verge of giving over. The strength within myself just wasn't there. Something keeps holding me. Every day I see it's helping me faithfully to overcome my trials, guiding me constantly, giving me victory. It's a reality. Something keeps holding me. Satan laid before me his temptation of his desire to steal away my faith. But I have found inside the revelation, the strength I need to keep me in His grace. Something keeps holding me. Every day I see He's helping me faithfully to overcome my trials, guiding me constantly, giving me victory. It's a reality. Something keeps holding Ulitin natin, me. something keeps holding me.
Something keeps holding me. Every day I see He's helping me faithfully to overcome my trials. He's guiding me constantly, God bless you, brothers and sisters. giving me victory. It's a reality. Something keeps holding me. It's a reality. Something keeps holding me.